Hi, my name is Jerry. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Kailangan diagnose kayo ng doktor para maging effective sa inyo itong video na to. Mga videos ko ay para lamang sa mga taong may anxiety disorder at hindi sa mga totoong sakit. Okay? Yung mga totoong sakit, ibig sabihin may sakit sa lungs, may sakit sa heart, may sakit sa thyroid, etc. No? So kailangan ng tulong ng doktor dyan at gamot, no? Yun. Okay, wag po gagamitin ang video ko para sa sarili ninyong diagnosis. Kailangan makita talaga kayo ng doktor. Ano pag-usapan natin? Ang pag-usapan natin bakit stuck kayo sa anxiety disorder. Bakit paulit-ulit? No, yun yung pinaka main focus ng ating pinag-uusapan. Bakit parang hindi kayo gumagaling? Okay? Sa dalawang rason, no? Tatlong rason actually. Tatlong rason. Una, yung narrative ninyo. Narrative o yung language na ginagamit ninyo sa sarili ninyo. Ano ibig sabihin nun? Yung, heart attack to. So, yung sinabi mo sa sarili mo, heart attack to. Mababaliw ako. Kung ano mo pinagsasabi mo na nakakatakot. Babaliw ako, heart attack to, stroke to, hindi na ba ako, forever na ba to, hindi na ba mawawala sa akin to, parang ganun, pagod na ako. Yung mga pinagsasabi niyo sa sarili, pagod na ako, ayoko na. Yung mga yon, that is narrative o yung mga language, no? O yung mga words na ginagamit ninyo. Okay? That's number one. Number two is your behavior. Behavior. Ano yung behavior? May nabasa po kasi ako, may nakita po kasi ako, namatay dahil dun sa skipping ng heartbeat niya. May nabasa ako, masama daw yung gamot. Yung may nabasa ako, may nakita ako, bumulagta, ganun. Okay. Yung behavior na gusto nyong hanapin yung mga sakit na yun. Titingnan mo, magsa-search ka na tapos, ang ibibigay sa'yo ng internet, yung mga worst. Yung mga tipong nangyari sa isa-dalawang tao out of millions. Pero, ang titingnan mo, yung nangyari dun sa isa o dalawang tao na yon. Yung million, hindi mo papansinin. At dun ka mag-focus sa masamang nangyari dun sa dalawang taong yon. Lahat naman talaga tayo mamatay, hindi natin alam kung kailan. But the point is, kailan ka mamamatay? Yun ang tanong. So lahat ba na makikita mo? No? Dahil yung behavior mo na nagsa-search ka, na makikipag-usap ka dun sa mga anxiety group chat ninyo, yung behavior na yon ay mali. Okay? Yung behavior na gusto mo lagi may assurance ka, okay, kailangan ko mag-ECG para alam kong wala akong sakit sa puso. So kaya ilang beses mo gagawin yun? Weekly? Okay? Dapat isang beses lang, no? Pag sinabi ng doktor na wala kang sakit, that's it. Wala kang sakit. Kahit anong pagpilitan mo na magkakasakit ka, hindi ka magkakasakit. Yun ay gawa lang ng iyong anxiety. At lumalakas yung anxiety mo with your behavior. Okay? With your behavior. So dapat ayusin niyo yan. Sasample lang ko kayo, ha? Bakit apektado yung behavior? Experiment tayo. Gusto ko gawin ninyo ano kayo, ngumiti kayo, yun na lang, ngiti, ganyan, ngiti kayo. Yung ngiti, yung kasama yung mata, yung talagang yung ngiti, yung wag mong basang ngiti ka. Ngiti, ganyan, ngiti ka. Obserbahan yung sarili nyo, ha. Tingnan natin kung anong mangyayari. May ano to, may study to, ngiti kang ganyan. Hindi lang, ganyan, hindi, matagal. Tapos habang umingiti ka, obserbahan mo yung sarili mo, no? Ano yung nararamdaman mo habang nakangiti ka, ano yung nangyayari sa katawan mo. Game. Kailangan medyo matagal kasi kailangan pumasok sa kokote natin at nararamdaman talaga natin. So tara, gawin natin siya. Ay na. Okay, so ngiti. Okay, ngiti, Okay.
Anong pakiramdam? Ako ang pakiramdam ko, dahil sa ngumiti ako, may konting saya. Akong naramdaman na wala naman kaninang rason para sumaya ako, di ba? Pero dahil ngumiti ako, nakaramdam ako ng saya. Mukha akong tanga, tatawa ako kasi nakangiti ako. Pansinin nyo, yung pagngiti ng katawan ninyo, yung pag-move ng katawan ninyo na ngumiti kang ganyan, may epekto siya sa katawan. Intindihan ninyo? So halimbawa kung ikaw ay depressed, no? May depression ka or may anxiety ka. Pag depression ka, higa ka na lang buong araw. The more na humiga ka buong araw, susunod yung katawan mo sa pakiramdam na yun. Pero, tingnan ninyo, yung mga tao nag-exercise, in fact, ang exercise, no, yung kahit 30-minute na cardio, na talagang kailangan tumibok yung puso, ang epekto nun at ng antidepressant is almost the same. May pag-aaral na sinasabi na halos pareho ang epekto ng exercise na yun, ng 30-minute exercise, na talaga medyo tumibok yung puso ninyo. Yung matitrigger talaga yung mga feel-good chemicals ng mga body. Like yung mga dopamine, ganon. You know? Kailangan lumabas yun. Pag lumabas yun, magiging parang ma-uplift yung feeling mo. So that is behavior. Nag-exercise ka, behavior. So yung movement ng katawan mo may epekto sa nararamdaman mo. At dahil maganda yung nararamdaman mo, yung pag-iisip mo na apektuhan din. Gets? Okay. So bakit kayo nasa stuck doon? Kasi kapag, for example, kung may anxiety na, andyan na yung titiklop kayo. Ala, yun na naman siya. Ala, yun na naman siya. Usually tumitiklop yung tao pag takot eh. Maninigas, ganyan. Ala, yan. Okay. So kailangan, no, so ito yung mga behaviors ng mga tao, paulit-ulit kayo nagse-search ng sakit ninyo sa internet, okay? Gusto niyo may assurance kayo na wala kang sakit, wala kang problema. Yun ang mga behavior na nagpo-promote ng anxiety lalo, okay? So dapat iniiwasan yun. Una, bakit iwasan yun? Kasi for the very obvious reason, ang sinasabi ng internet, lahat, kahit yung simpleng sakit, ending mo sa paghanap mo, namatay. Ang tanong, makatotohanan ba yon? Totoo siya sa isa, dalawang tao. Tandaan ninyo, bilyon ang tao sa mundo. So ngayon, kung titingnan mo yung katotohanan niya talaga, totoo naman. May namatay na isa, dalawang tao dahil doon, no? Pero, out of how many billions of people? So ngayon, porket ba nangyari dun sa isa, dalawa, mangyayari rin sa'yo? Baka hintayin mo. Baka naman 100 ka na, hindi pa nangyayari sa'yo, dinasayang na yung buhay mo sa pag-aalala mo. Ito na ang tandaan ninyo. Kung mangyayari at mangyayari yun, hayaan nyo siya mangyayari. Mangyayari lang siya, hindi nyo maiwasan yun. Unless, kung kunyari, kinakatakutan ninyo ay heart attack, dapat change of lifestyle talaga. Kasi ngayon pa lang dapat ganun. Pero yung tipong magiging paranoid ka and all, parang it doesn't make sense. Kasi even the most healthy people, mamatay din yan eventually. Tandaan nyo, kailangan natin mamatay. Mamatay talaga tayo, lahat tayo. Baka nakakalimutan nyo. Baka iniisip nyo na pag nag-ayos ka ngayon, hindi ka na mamatay, forever ka mabuhay. Hindi po totoo yun. Baka nakakalimutan nyo yun. Kailangan na lang talaga natin mamatay. At mamamatay talaga tayo. Kahit ako. Ngayon nga lang, pwede akong ma-aksidente. Pwede akong mamatay. Diba? So, ngayon, I just have to live my life. Hindi ako pwedeng, hindi na ako magdadrive. Parang ganun yung gagawin nyo eh. Kasi maraming namamatay sa nagdadrive. O bakit ako nagdadrive pa rin? So, ganun lang yun. Tama, yun yung best example. Ang daming aksidente, ang dami na. So, ano, titigil ka sa pagdadrive? Titigil ka na sa buhay mo? Dahil may mga aksidente? Hindi ganun, diba? Okay, so again, una, bantayan yung sarili niyo. Language, no? Yung language, narrative, yung mga words na ginagamit yung sarili niyo. Ba't kayo stuck sa anxiety? Pagising niyo pa lang sa umaga, ayan, naman siya, ayoko na nito, pagod na ako. Talagang mag-uulit-ulit lang sa brain niya, lalo na at araw-araw nyo ginagawa. Meron tayong neuroplasticity. Yung neuroplasticity na yan, nangyayari yan sa good and bad, no?
no? Yung good, kunyari, everyday, gusto mo na, anxiety yan, kasama lang talaga ng anxiety kayo, huwag ko nang pansinin yan. O di lumabas ka, hamunin mo, sige, lumabas ka, anxiety, todo mo. O tinodo mo nga. O ano nangyari, namatay ba ako, na-stroke ba ako? Hindi naman. O bukas ulit, ganun gawin natin. So pag everyday mong ginagawa yun sa anxiety mo, nabubuo mo na sa muscle mo, sige, todo mo, gawin mo, sige, todo mo pa. Tapos, wala naman nangyari dun sa kinakatakutan mo. So, nare-realize ngayon ng brain mo na everyday, hinahamon mo yung anxiety mo at hindi mo siya pinipigilan o iniiwasan. Natututunan ngayon ng utak mo na, kita mo, kahapon, hinahamon mo nga yan eh. Oh, namatay ka ba? Nabaliw ka ba? Yung sinasabi niyong baliw. Nabaliw ka ba? Namatay ka ba? Na-stroke ka ba? Na-heart attack ka ba? Hindi naman. Pag araw-araw mo siyang ginagawa, at totoo ha, na sige, todo mo, ready ako mamatay kung talagang ang sinasabi ng utak ko kamatayan, todo mo. Basta make sure lang na sasabihin mo rin sa katawan mo yung resulta nun, para ma-realize ng utak mo everyday na nga, araw-araw ko nang ginagawa to, araw-araw ko nararamdaman, wala man nangyayari sa akin. Kapag ganun na yung behavior mo at yung sinasabi mo sa katawan mo, naliles yung fear. Kasi napapatunayan mo sa sarili mo na umabot ka na ng taon ni hindi man lang nangyari yung isa sa mga kinakatakutan mo doon. Pero everyday ninenervyos ka. Naintindihan mo? Pero ngayon, babaguhin mo yung iyong narratives, yung sinasabi mo sa sarili mo na lahat yan, anxiety. Actually, bukas pag minaramdaman na naman akong iba, anxiety pa rin yung ganun talaga yung katawan natin, anxiety. Lolokohin niya talaga tayo. Pero in reality, gusto ka lang talaga iligtas ng iyong katawan sa danger. Yun lang yung bottom line, no? Kaya kanya pinapa-anxiety kasi gusto kanya mabuhay. Punta ka na sa ER, mamaya mamatay ka eh. Punta ka na sa ER. Ikaw naman tatanga-tanga. Punta ka sa ER 5 beses na sa isang linggo. So wag din tayong tatanga-tanga. Minsan bobo na nga yung utak natin dahil sa anxiety, susundin pa natin siya. So hindi. Okay? Usually amygdala ang nagdadala niya, no, parte ng brain na 'yon. Gagamitin natin ngayon yung ating frontal cortex, no? Yung frontal cortex, yan yung nag-iisip na para alos araw-araw ka na ganyan, yung nangyayari kinakatakutan mo, manapaniwalaan niya. Yan ang nagsasabi kay amygdala na, hoy amygdala, kumalma ka nga. Si amygdala kasi yan yung mga instincts mo eh. Diyan siya galing. Ngayon si frontal cortex, siya nagsabi na hindi naman nakakatakot yan eh. Huwag ka na matakot yan. Araw-araw ka na lang ganyan, yung mangyayari. So nagkakaroon ka ng realization yun. Gagamitin mo. So again, kung ang behavior mo, halimbawa, search ka ng search, syempre takot ka rin ng takot. Eh di tigil mo yung search mo. Kung halimbawa, nadagdagan yung simptomas mo dahil narinig mo dun sa inyong anxiety group chat na kanina, ganito. So, dadagdagan yung nga ako rin, nawala naman nung una. Pwede tigil mo yung behavior na yun. Umalis ka dun sa chat na yun. Hindi yun nakakatulong sa inyo. Tandaan ninyo yan. Hanggat nandun kayo, paulit-ulit kayo, hindi kayo gagaling. I'm telling you. Kasi utak lahat to eh. Pagkakaroon ka ng ideya, ngayon, isasabuhay mo yung ideya na yun. Ganun lang taong may anxiety disorder. Pag hindi kayo tumigil, good luck. Forever kayo may ganyan. I'm telling you. Okay? Pag matigas ulo nyo, ganun pa rin. Sige nga, tanong nyo sarili nyo, ano nakuha nyo dun? Gumagaling ba kayo? Hindi ba pagkatapos natatakot lang kayo kadalasan? Isipin nyo. Tapos yung mga pinag-uusapan nyo doon, totoo ba yung mga yon? Nagiging totoo lang yun dahil sa sarili nila. Sample lang ko kayo. Another experiment tayo. Kung nakaupo ka ngayon or nakatayo ka, no? Nakaupo ka or nakatayo ka or nakahiga ka, ano pa pwede mong gawin? Yun lang naman yung mga posisyon siguro, no? Upo, higa, tayo o naglalakad kayo, no? Sige, ganito, sabihin nyo sa utak nyo na lang sa sarili ninyo, yung paa na lang kasi hindi, sige, paa na lang, sa paa na lang. Ano ngayon ang nararamdaman ninyo sa paa? Halimbawa ako ngayon, nagdadrive ako, diba? So ang paa ko, ang suot ko kasi sandal. Nararamdaman ko ngayon yung inaapakan kong sandal, goma. Tapos dahil sandal siya, bukas siya, may mga buha-buhangin sa paa ko actually ngayon. Pansin ko siya, may buha-buhangin pala yung paa ko. Ayun, ngayon nararamdaman ko merong parang bukol dun sa sandal ko. Ano kaya yun?
nararamdaman ko. Ngayon, nararamdaman ko yung strap doon sa aking ankle. Nararamdaman ko. Ngayon, ano pa? May masakit ba sa paa ko? Wala naman. Pero mayroon pala akong mga naaapakan sa ilalim ng ano ko, ng talampakan ko. Ayun o. Ano pa? Madulas ba yung aking balat sa paa? Ginaganon ko yung toes ko. Hindi naman. Okay. Bakit ko pinagawa yun? Kanina, hindi ko alam yung nararamdaman ko sa paa ko. Pero nung ginawa ko, actually wala sa isip ko yung paa ko at all. Pero dahil nagkaroon tayo ng eksperimento at sinabi ko rin sa inyo kung ano yung nararamdaman nyo, yung utak nyo ngayon pumunta dun sa paa nyo. Yan ang resulta ng body scan. Ngayon tingnan nyo, ngayon pansin ko, meron na ako ngayong mga buhangin sa paa. Kanina hindi ko naman pansin. Pero dahil yung utak ko nakatuon sa paa ko, lahat ngayon ng mararamdaman ko sa paa ko ay mapupunta sa conscious ko na maiisip ko, yan gaya niya, naisip ko lahat. Kanina wala akong pakialam, kanina nagdadrive lang ako, hindi ko naisip na may mabuhangin ako sa paa ko. So ganun ang nangyayari sa inyo. Kunyari may naramdaman kayo sa throat, magiging obsessed na kayo dun. Ano itong nararamdaman ko? Ngayon, nakafocus na kayo dahil nakafocus na kayo sa lalamunan ninyo kung ano-ano pa yung maiisip nyo dun. Gaya nung ginawa ko sa paa ko, may buhangin, naisip ko yung strap, naisip ko na rubber yung sole pala ng ano. Na kanina, na hindi ko naman iniisip. Pero dahil natuon na yung pansin ko dun, lahat na naisip ko kung ano-ano meron dun. So ganun lang ang ginagawa ninyo sa inyo. Yung hirap nyo sa paghinga, dati naman di nyo naman naiisip yun. Pero ngayon dahil may konting anxiety na kayo, hindi na ko, lahat na lang, lahat. So normal yun kapag binigyan mo ng pansin. Gaya kanina, yung pa ako wala akong pakialam. O palitan naman natin. Pakiramdaman naman natin yung puwet ko. Yung puwet ko kanina pa nakaupo, kanina wala akong pakialam. Ngayon, sige, papakaramdaman ko yung puwet ko. Actually, medyo nangangalay ngayon puwet ko kasi kanina pa ako nagdadrive, ang tagal, so wala akong gumanon. Kasi ngayon nararamdaman ko na yung discomfort. Yung puwet ko pala, kanina pa nakaupo. So kailangan ko, so ngayon may discomfort na ako nararamdaman kasi naisip ko siya. Samantalang kanina wala naman akong pakialam nung hindi ko naisip. Nagreklamo ba ako tungkol sa puwet ko? At ilang weeks naman ako nagdadrive. Pero ngayon isip ko, dahil pinag-uusapan natin, ramdam ko ngayon yung puwet ko. Malambot naman yung foam ng kotse, pero nangangalay kasi ilang oras na ako nagbabiyahe. Ano pa? Nararamdaman ko ba yung shorts ko? Nararamdaman ko. O ayun. So, lahat nararamdaman ko ngayon, no? So, bakit tatagal yung iyong anxiety? It is because your narratives, no? Yung mga pinagsasabi mo sarili mo na ano to, ito na yun. Meron sabi niya, ito mga pinagsasabi niya. Hindi lang siya, no? Marami. Yung OCD ko, ha? Na-diagnose ka ba na may OCD ka? Wala lang, OCD. Yun eh. Oh, wala ka namang OCD. Bakit mo sinasabi may OCD ka? Iba ang OCD. So mga pinagsasabi mo sarili mo, hindi ka naman doktor. Wala ka namang OCD. Bakit mo sabi may OCD ka? Depression ka, may depression ka. Bakit? Sino sabi sa'yo may depression ka? Porket malungkot, depression? So mali yun, no? Mag-ingat kayo sa mga pinagsasabi niyo sa sarili ninyo. Hindi nyo alam mga pinagsasabi ninyo. Again, mabalik tayo dun sa rason. Bakit lumalabas ang takot? Walang alam, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman, hindi nag-iisip. Yung apat na yan, tingnan nyo lagi. Kapag may nabasa kayo, skipping heartbeat, pwedeng mag-fall na, alam mo na yung skipping heartbeat. Pero yung kulang sa kaalaman, yung skipping heartbeat, pag skipping heartbeat ba, mamatay ang tao? May problema ba sa puso? Pag yun ang nasa isip mo, then kulang kaalaman mo. Kasi ang skipping heartbeat can happen. Pwede talagang mangyari kahit sa mga normal na tao. At normal nga nag-skip ang heart natin minsan. Wala, gusto nyo lang gawin. So ngayon kung iniisip mo, mamatay ka sa skipping heartbeat, magpo-fall ka sa pangalawang rason, ba't ka matatakot? Kulang ka sa kaalaman. Kasi ang totoong kaalaman, ang tamang kaalaman, pwedeng mangyari yung skipping heartbeat kahit sa mga normal na heart. So dahil alam mo na yon, mawala na yung takot mo. Gets? Okay?
So, yun lang po yung mga tatandaan. Ano? Again, it's your narrative, it's your language, the words you use. Mag-iingat po tayo kasi hindi, sasabihin mo OCD ka, sasabihin mo ganito. Hindi ganun, no? Wala kayong dapat sasabihin na ganun kung hindi galing sa doktor. Okay? Minsan nga nagkakamali pa yung mga doktor, yung mga tatanga-tangang doktor din eh. Nakakabuisit. May mga bobo rin talaga, no? So, mali diagnosis, kulang sa diagnosis, pero konti lang naman yung mga yun. May mga lumulusot lang talaga. Okay, mga, yun, no? Anyways, and then the behavior. Madalas siya nagme-message sa akin. Sabi ko rin sa kanya, alam mo bang mali ang ginagawa mo na message ka ng message sa akin? Pero bibigyan ko muna siya, pero isang araw titigil na ako sagutin siya. Kasi, ang ginagawa niya akong, crutch, no? Saklay. Mali yun, no? Dapat kasi maintindihan mo na pag sinabing anxiety disorder, lahat ng mararamdaman mo, anxiety disorder lahat yun. Ngayon ang tanong, mamatay ka ba doon? Hindi. So kung alam mong hindi ka mamatay sa anxiety disorder mo, then kahit ano pang maramdaman mo dapat, wag mo na siyang gagawing big deal. Hahayaan mo lang siya sa katawan. In fact, better pa kung amunin mo. Sige, mangyari ka, todo mo. Everyday, gawin mo. Sige, todo mo. Pero kailangan, conscious ka rin sa sarili mo na pinapatodo mo at walang nangyayari sa inyo na masama, ha? Unless yung nervous lang mismo itself, kasi yung nervous na feeling na yun, pangit talaga yun eh. Talagang normal na nalalabas yun kasi takot ka. Okay? Ngayon ang tanong, ito, anong nangyari sa'yo? Namatay ka ba? Na-stroke ka ba? Na-heart attack ka ba? Nabulag ka ba? Ano yung maliban sa nervous? Kasi nervous hindi mo maalis yun, pakiramdam yun. Gaya ng saya. Pag nakita mo yung anak mo, first time naglakad, masaya ka. Pipigilan mo ba yung saya na yun? Hindi. Dahil pakiramdam yun eh. Gayon din ang nervyos. Dahil may takot ka, nervyosing ka. Maintindihan? Okay. So, mag-iingat sa mga pinagsasabi nyo sa sarili nyo, lalo na yung mga catastrophizing. Nagka-catastrophic thought tayo na, ito na yun, mamatay na ako, may cancer na ako, may catastrophic thought yun. Paano i-manage ang catastrophic thought? At sa tanong mo na sarili mo, anong pruweba na may cancer ako? Anong pruweba na may na mag-heart attack ako? Anong pruweba na nag-stroke ako? Kasi ang pruweba ng stroke, usually yung kamay niya o yung kalahati ng katawan niya na disable, no? Hindi makapagsalita, nabubulol, nanlalabo yung mata, mga ganon. So, may simptoma siya. Okay, doon mo malalaman. Ngayon, kunyari, sinabi mo yung may cancer ka. Anong pruweba? Ano ang ebidensya na may cancer ka? Tanungin kita, may resulta na ba at sinabi ng doktor sa'yo may cancer ka? Wala. Wala pala eh. Kailangan doktor ang magsasabi na may cancer ka. Doon lang magiging cancer yon kapag sinabi ng doktor na may cancer ka. So kailangan natin na ebidensya. Ngayon, kung wala pa yung doktor, wag mo natin sabihin may cancer. Kasi yung pagsasabi mo na may cancer ka, yun yung nagpapalala sa anxiety mo. Gaya nangyari sa akin. Pakiramdam ko talaga mataas tong BP ko kasi medyo mataas yung anxiety ko eh. Papunta ako sa BP ko, yung doktor 2 beses pa ako chinek, kaliwa kanan. Sabi niya, ang ganda ng BP mo, wala pa nga 120/80. Ha? Sabi ko, ganito yung nararamdaman ko, walang 120/80. Ba't ganun? You see? Hindi porket nararamdaman mo, tama. Okay? So, mag-iingat sa iyong pinagsasabi sa sarili mo. And the behavior. Kung alam mong yan pala ang nagpapalala sa iyo. Ito tanong. Kapag ba may nabasa ka at nakita ka, halimbawa, namatay sa skipping heartbeat, anong most likely, no? Ano ang probability na mangyayari sa iyo? Anong ebidensya? Diba? Pwedeng mangyari talaga, pero ano ang probability? Alam mo ba yung storya nung namatay na yun? Kung ano buhay nun? Ano ang katawan nun? Sa tingin mo ba healthy yung taong yun? Nagsiskip yung heartbeat niya? Hindi. The fact na nagsiskip yung heartbeat niya, talagang may sakit siya sa puso, then talagang pwede siya may rason na matay kasi may sakit siya sa puso eh. Pero yung mga normal na tao na nagsiskip yung heartbeat at walang sakit sa puso, then hindi siya mamatay. Kasi kahit sa normal na tao, ang heart ay nagsiskip talaga kung gusto niya. Ganun lang. Okay? Again,
kailangan doktor lang ang magsasabi sa iyo. Pag sinabi, doktor, wala kang problema, ganda na puso mo. Oh, isang araw nag-skip yung heartbeat mo, maaring pagod, kulang sa tubig, sa nervyos, ang daming rason. Pero ang tanong, delikado ba yon? Hindi. So hindi porket lahat ng nasa isip nyo ay magiging totoo agad. Hanapan nyo muna ng ebidensya bago yung catastrophic thought, ang way lang para mapigilan yon. Sabihin sa sarili, ano ebidensya ko dito sa pinagsasabi ng utak ko sa akin na cancer o na heart attack? Ano ebidensya? Wala namang ebidensya. Diba? Ano ba ebidensya? Meron ba meron ba akong sakit sa puso? Sinabi ba ng doktor? Then, kung sinabi ng doktor may sakit ka sa puso, talagang pwede ka ma-heart attack kung may sakit ka pala sa puso. Pag sinabi ng doktor, sabi ng doktor, wala daw ko, ganda daw, nag-stress test echo, 2D echo ko, wala daw sakit. So, bakit ako mag-heart attack? Yun din, kailangan mag-isip tayo. Naintindihan po? So, again mag-iingat tayo sa ating narrative o yung mga pinagsasabi natin sa sarili natin. Kasi yan mismo ang nagpapalala sa atin o yan ang nagme-maintain sa anxiety disorder natin. And of course, the behavior. Yung tipong ito naman yung behavior. Hindi na ako lalabas kasi natatakot ako sa labas. Ay, delikado ka dyan. Kapag ganyan na naging ugali mo at naging behavior mo, pinatunayan mo lang sa sarili mo na totoong meron kang dapat katakutan. Kasi nga hindi ka na lumabas. Mas komportable kapag sa loob ng bahay. Ngayon, sinasabi nga ng utak mo na, oo tama, huwag ka na lumabas. Kasi pag lumabas ka, pangit ang pakiramdam doon. Diyan ka lang. So, ngayon ang tanong, hanggang kailan mo gagawin yan? Hindi ka na lalabas sa mga kaibigan mo. Ang pinaka-worst yan, hindi ka na papasok sa opisina, hindi ka na mag-aaral dahil yung pinaniwalaan mo na yung ginawa mong mundo sa sarili mong pag-iisip na kinakatakutan mo. Naging totoo na siya sa'yo. Na in the first place, hindi siya totoo at all. Okay? Pakiramdam lang siya. Nervyos lang siya. Kailangan nyo lang tanggapin na kapag nervyos kayo, ang pangit talaga ng pakiramdam ng nervyos. Pero nervyos lang yan. Gaya ng isang taong sumakay sa roller coaster. Yung iba nagsusuka pa, yung iba nagkandahilo-hilo pa, yung iba nga hinihimatay pa. Ngayon ito tanong. Kapag kayo nagpa-panic attack, ganun din, di ba? Extreme fear. So, imagine natin kung nasa roller coaster ka, isang taong takot na takot, parang ganun. Nung nagsuka siya, o sabihin natin, hinimatay pa. No? Nagsuka, hinimatay, yun yung mga worst dyan sa takot na pwede maramdaman Anong nangyari pagkatapos niyang sumakay sa roller coaster? Isinugod ba siya sa ER? Dahil nagsuka siya doon? Or hinimatay siya? Sa tingin nyo ba isinugod siya sa ER? Tingin nyo? Hindi. Kasi hinimatay niya sandali lang din buhay. Ba't siya kailangan isugod sa ospital? May rason din naman na dahil nag-roller coaster siya sa tindi ng takot niya. Namatay ba siya? Na stroke, na heart attack, na bulag, natanggalan ng paa dahil dun sa naramdaman niyang extreme fear na yon? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, kahit maramdaman mo rin yan dahil sa panic attack mo, gaya ng taong nag-roller coaster, ang tanong, ikaw mismo magsabi sa akin, mamamatay ka ba? Masa-stroke ka, ma-heart attack ka, at kung ano-ano pang mga nilalagay mo sa utak mo ng mga kinakatakutan mo? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, kaya ng katawan, yung ganong emotion. Ngayon, kung positive emotion yon, kung tumawa ka ng tumawa at nagkanda, iyak sa tawa talaga. So ano ibig sabihin, mamamatay ka rin ba doon? Dahil yung emotion mo na, iyak pa talaga, iyak ka, gano'n. Dahil natawa ka. Negative emotion kasi yun. Kasi ano yun positive emotion yun kasi masaya ka ang negative emotion mo, yung lungkot, yung takot. Pareho rin namang emotion yun. So ibig sabihin ba, pag masaya tayo, ayos lang. Pero pag natakot tayo, hindi ayos. Naintindihan niyo? May mga tao nga sa sobrang saya niyo, biyak siya. Masaya ako. Na-imagine niyo kung ano yung feeling ng taong umiiyak sa saya at yung taong umiiyak talaga sa lungkot. Na kaya niyo bang ma-differentiate yun kung paano yun sa loob ng katawan natin, kung ano nangyayari, kung negative o positive siya? 'Di ba?
So yun, naintindihan nyo? I hope naintindihan niyo yun, no? Ito yung pangalawang video ko for today. At sana maganda yung audio. Okay, problema ako sa audio no? And yeah, yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Itigil nyo yung mga group chat. It will not work. It will not work. Kasi kadalasan dyan, mas mga negative pinag-uusapan ninyo kesa sa itutulong ninyo sa isa't isa. Kumbaga, sasabihin nyo dyan, uy, pakinggan nyo si Coach Jeremy dun sa YouTube niya. 1% lang yun. Pero 99% dyan na pinag-uusapan nyo, ito nga yung naramdaman ko kanina ito nga yung naramdaman ko kahapon ito nga meron na, uy, alam mo ba, may namatay daw na ganito, yung aneurysm, ganun. Ayan. So 99% yun yung pinag-uusapan. Yung 1% lang na magandang pinag-usapan nyo doon, yung, uy, magaling yung si Coach Jeremy, panoorin nyo yun, nakatulong sa akin yun lang. Pero dahil sa group chat nyo na yan, 99% dyan, mga pangit pinag-uusapan ninyo. Okay? So with that, maraming salamat. Bye!